walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Kararating ko lang galing school. Hindi pa ako umaakyat sa taas. So yon. So siyempre pagoda ang lola mo. Ang dami kong ginawa ngayon. But happy naman kasi tomorrow is Thursday. So thanks God. Kaya lang papunta ako ng school hanggang Friday kasi nga may activity kami, academic day, so kailangan nandun ako. So yun, so syempre marami tayong chika ngayon, talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre gusto ko muna kayong kamustahin na sana lahat kayo ay okay. So sana lahat kayo ay safe ngayong gabi. So eto nga, so syempre ang chika natin ngayon kasi may nagtatanong sa akin kung ano daw ang tingin ko kay Althea Ambrosio na ilalaban natin sa supranational. Kasi nga sa press con nga niya, sinabi niya na magtatagalog siya doon. So, ang tanong sa akin, dapat ba talagang magtagalog sila pagdating sa international pageant? To be honest, kung kaya nila magsalita ng English, okay na ron. Mas maganda yon. Pero kasi kung hindi naman nila kayang magsalita at parang hindi nila ma-deliver yung gusto nilang sabihin, so magtagalog na lang sila. So ayun nga, kukuha nga daw sila ng interpreter at magdadala sila ng interpreter kasi nga once na makapasok siya sa top 5, magtatagalog siya ng bonggang-bongga. To be honest, nakaka-proud naman yung dahilan niya kasi ang sinasabi niya, gusto niyang ipakita sa international stage kung ano ang merong lingwahe tayo. So magandang halimbawa yon. Bakit naman ang mga Venezuela, yung mga Latina, naglalatina sila, hindi sila nahihiyang magsalita ng Latina pagdating sa beauty pageant, di ba? Lalo na sa Miss Universe, kung gusto nila magsalita ng Latina, maglalatina sila. So talagang may translator sila. So ibig sabihin, wala yan sa kung ano ang gagamitin niyang lingwahe. Nandoon pa rin kung paano niya may express ng maigi yung sasabihin niya sa mga hurado, di ba? Depende pa rin yun sa total performance na gagawin niya pagdating sa entablado. So para sa akin, wala ako nakikitang problema kung magtatagalog siya sa Miss Supranational. So, di ba? But kung kaya niyang mag-deliver ng English, why not? Bakit naman si Muchada to? Di ba hindi naman ganun kabonggang mag-English yun, pero nanalo. So, hindi yan sa lingwahe. Kung nandoon yun sa performance at kung magugustuhan sila ng judges at kung makikita ng hurado talaga yung beauty na meron sila. So, yun. So, medyo kumbaga parang first time yata sa atin na pagdating sa entablado ay magtatagalog ang isang kandidata natin sa international stage. So, syempre, medyo siya sa atin, kumbaga maninibago tayo at alam ko yung reaction ng iba ay hindi sanayon, pero okay lang yon, di ba? So wala tayong question doon na bakit ganun, bakit ganyan. Kumbaga, depende yun sa kanya as long na magiging happy siya at makakapag-perform siya ng bonggang-bongga pagdating sa international stage, why not, di ba? So wala akong nakikitang mali doon. Maganda si Althea at talaga kung sasabihin natin na kung Filipina Beauty ang pag-uusapan ay Filipina Beauty talaga yung ipinapackage niya. And then, feeling ko, aariba talaga ito sa supranational. And then, exciting yun kung gagamitin niya yung lingwahe natin sa international stage na Tagalog. So, yun, hindi natin kailangan i-bash. Dapat maging proud pa tayo sa kanya dahil, di ba, dala-dala niya ang ating lingwahe sa international stage. Ako wala akong nakikitang malito sa gagawin niya. So, totoo lang. Kumbaga, na-excite pa ako at natutuwa. Kasi, kung iisipin mo, bakit naman yung mga taga-ibang bansa o sa Miss Universe na, nakakapag-deliver sila ng sarili nilang
salita na bonggang-bongga na hindi naman natin naiintindihan, pero panalo at confidence sila, di ba? At nananalo pa sila minsan. So, wala yan doon sa dahil magtatagalog siya. Nandoon yan kung ano ang ipapakita niyang performance doon sa entablado ng gagawin niya, di ba? So, yun yung importante. Ang importante ay makalaban siya ng todo-todo, makalaban siya ng bonggang-bongga, at magawa niya kung ano yung dapat niyang gawin para manalo sa competition. So, yun yung abangan natin sa kanya. At yun yung nakaka-excite, di ba? And then, tingnan natin kung ano ang paandar at kung ano ang mga actions na gagawin niya sa supranational. And then, malay mo, eto na ang hinihintay natin na makuha uli natin ang corona ng supranational sa pangalawang pagkakataon dito kay Althea Ambrosio, di ba? So, kasi parang feeling ko ang perfect ni Althea para sa supranational. Nakikita ko yung styling niya, sobrang panalo, sobrang kabog. Tapos plus, ang ganda ng kulay. So parang feeling ko magugustuhan talaga siya ng mga hurado pagdating dun sa entablado. And then, feeling ko kakabog talaga yung beauty na meron siya. At yun yung na-excite ako dito kay Althea. Kasi parang feeling ko, talagang napaka-perfect niya para sa supranational, diba? So yun, doon naman siya nagsasabi na dapat si ano na lang kasi ang pinadala sa supranational, si Miss Cebu, si Chantal Smith. Ako para sa akin, okay na kay Chantal yung yung tawag dito, yung nakuha niyang Miss Eco International. And then, feeling ko naman kakabog doon at malakas din yung laban ni Chantal sa Miss Eco International kasi yung beauty, sexy, so kailangan lang niyang maghanda regarding doon sa kung ano ang presentation niya as a eco candidates, di ba? Kasi ayun nga pag nagawa niya yun, panalo talaga si Chantal doon sa Miss Eco International. And then malakas din yung laban ni Althea. Pag nagawa ni Althea yun the best para sa supranational, panalo din ang pambato natin for sure, di ba? And then, dagdag pa natin si Miss Aura. Oh my God, maganda din si Miss Aura. Gusto ko din siya. So, tignan natin kung siya rin ang kukuha ng ikalawang Miss Aura sa international, sa laban nila sa susunod na compete. Actually, lahat silang tatlo, to be honest, yung mga na-appoint ng sama pa natin si Krishnan Gravides kasi si Krishnan Gravides included din pala sa kanila. And then ayun, so silang apat kaabang-abang sa international pageant. Si Krishnan Gravides, aabangan mo kasi maganda din si Krishnan, saka Filipino beauty din. So talagang masasabi ko, oh my God, winner no winner. And then gusto ko din yung nakikita kong styling na yung kay Krishnan Gravides, and then yung mga pa-eksena niya ngayon. So malapit na yung competition niya sa next month na. So siya yung unang-unang magko-compete dito sa apat. And then tingin ko kakabog ang isang Krishnan Gravides sa Miss Charm, di ba? So yun. So sumunod, eto nga si Althea Ambrosio. Nakita din natin yung beauty na meron siya. At talaga namang masasabi ko din na malakas din ang laban niya sa supranational kasi Filipina beauty din yung ino-offer niya. And then dagdag pa natin yung pambato natin sa Miss Aura International. Oh my God, talagang ang perfect ng Pilipinas ngayong taon na to. Plus, eto nga si Chantal Smith na talaga naman nakikita ko din makikipagsabayan, makikipagpukpukan. And then tignan natin, di ba? May uwi nga corona uli sa ating bansa. So yung apat na candidates na yan, masasabi ko talaga na magiging maganda ang laban nila sa international pageant kasi nakikita ko talaga na very competitive sila, and then nakikita ko ng malakas, nakikita ko din na papansinin sila sa international pageant. So yun yung abangan natin. Kung nakaraan taon ay wala tayong nakuhang corona, ngayon taon na to I think kakabog ang pambato natin sa international pageant at possible na makakuha tayo ng corona sa mga pageant na lalabanan nila. Kaya yun si Althea, it doesn't matter na magsalita siya ng tawag dito, kahit pa sabihin mo magsasalita siya ng Tagalog, parang feeling ko malakas pa rin yung laban niya sa competition ng supranational. And then yun yung abangan natin kung ano ang mga pasabog at eksena na gagawin niya pagdating sa kanyang competition. So walang masama
kung sila mga kandidata natin pagdating sa international pageant ay gumamit sila ng lingwaheng Tagalog, dahil totoo naman ang ating lingwahe ay Tagalog, at maging proud tayo kung gagamit sila ng Tagalog sa international pageant. So, yon. So guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin? So tingin ninyo, dapat nga ba silang mag-Tagalog or dapat English ang gamitin nila pagdating sa international pageant? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang samang suportang binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.